Ang mensahe ho natin ay sa Luke chapter 13 verse 6 to 9. Maiksi lang po yan. Pero pag binagbulay-bulayan natin yan, napaka malaman. Okay, so bago ho yan, ito ang mensahe niya nakapaloob dyan, the parable of the barren fig tree. Ayan o. Ang talinghaga tungkol ho sa, yung word na baog, barren ho, baog. Pero ang ibig sabihin ng the barren fig tree, ibig sabihin ang talinghaga sa puno ng igos na hindi namumunga. Ayan. So yun ho ang mensahe ngayon natin. Unang taon, bungad na taon ay patungkol ho sa isang puno na hindi ho nagbubunga. Okay. Yan ho ang mensahe natin. Punta na tayo ho. Babasahin ko muna. Ayan. The parable of the barren fig tree. Okay. And he told this parable, si Jesus ang nagsasalita, a man had a fig tree planted in his vineyard, and he came seeking fruit on it and found none. Okay, may isa hong, andyan na yung may-ari ng, ito, nakikita nyo plantation. Plantation sa ng fig tree or ng igos. Pumunta yung may-ari, at siyempre yung may-ari, sabik na sabik siya na makita yung puno, kasi yun ang punteriya niya, pero wala siya nakita na bunga. So na-disappoint yung may-ari. Tinan nyo ang ginawa niya. And he said to the vine dresser, look, for 3 years now, I have come seeking fruit on this fig tree, and I find none. Cut it down. Why should it use up the ground? So ibig sabihin, sa verse 7, pinakita kung ilang taon na siya nagtiyaga, nakakaparuot pa rito doon sa halamanan, pero wala siyang makitang bunga. At take note, ano nangyari doon sa may-ari? Naasar. Naasar yung may-ari, at to the point doon sa asar niya na yon, ang sabi niya agad, cut it down. Putulin mo na yan. Ang totoo sa Tagalog niyan, mamaya mababasa natin. Talagang makikita mo asar. And he answered him, Sir, let it alone this year also. Sabi ho ng vine dresser, Lord, Sir, wag mo na. Pwede po ba ngayong taon na to ay isa pa? Okay? Kaya ho malalim. Okay? Until I dig around it and put on a manure. Okay? Then if it should bear fruit next year, well and good, but if not, you can cut it down. Okay? May deal. Mayroong pag-uusap. May pag-uusap ang may-ari at may pag-uusap doon sa caretaker o doon sa gardenero. May pag-uusap. Sabi niya sa may-ari, sabi ng may-ari, putulin na yung puno na yan. Sabi ng gardenero, wag po muna. Pwede po bang pagbigyan mo muna siya ng isa pang taon, aayusin ko siya, i-cultivate ko siya, lalagyan natin yung manure ay pataba, lalagyan natin ng pataba, at pag umayos at mamunga, okay. Pero Lord, pero Master, pag hindi, putulin na natin. So ano ang mensahe ng Panginoon ngayong araw na to? Ito ang title ng message natin. The title of this message, The Lesson from the Parable of the Barren Fig Tree. Yan ho ang mensahe natin ngayon. Yung aral patungkol sa puno ng yung aral patungkol sa talinghaga ng puno ng igos na hindi namumunga. Okay? The three entities in the story all have clear symbolic significance. Pag nagbabasa kayo ng Bible, aalamin nyo kung yan by parable, aalamin mo kung narrative, aalamin mo kung yan ay yan ay tula or poetry. Kasi pag binasa mo lang yon at ginawa mo siyang literal lahat, mangyayari sa atin, mamamali yung ating interpretation. So sabi dito itong three entities na ito, yung mga tauhan dito sa ating binasa, ay mayroon niyang kanya-kanyang sinisimbolo at papakita ko sa inyo yung tatlo. The vineyard owner, the gardener, or the vineyard keeper, and the tree. Yan. Sino ho yung una? So the vineyard owner ay walang iba kundi yung Diyos. Yun mismo yung ini-emphasize ni Jesus Christ. Yung may-ari ng puno ng igos ay walang iba kundi yung Diyos. Sino naman ho yung gardener? Si Jesus Christ. Nakikita nyo na yung relasyon? Yung Diyos Ama sa langit, tinignan niya yung puno ng igos at gusto niya nang patayin dahil wala siya napapala. Pero sabi ni Jesus Christ, Ama, wag po muna. May gagawin akong paraan para ho siya ay mamunga, tumaba, at mag-reproduce. Pero tingnan nyo sino ho itong mga puno sa tingin nyo? Sino itong mga puno sa tingin nyo po? Talagang alam nyo na, no? Okay? Okay, the tree has two symbolic meanings. Number one, yan ho ay yung mga Israelita, mga Israel. So yun ang una. Pag nagbasa kayo ng Biblia, Old and New Testament, wag nyo agad kunin yung mensahe kasi yan ay para sa mga Israelita. Bago natin i-apply sa ating mga sarili, number one, aalamin mo kung sino yung unang recipient
kung sino ba yung kausap ng sinulatan, at paano napunta sa atin yung bigat nung sulat. Kaya natin binabasa ang Biblia. Okay, ngayon alam na natin, number 1 na meaning ng puno ay yung mga Israelita. Pangalawa, dito na tayo papasok sa individuals. Tayo na ito. Ikaw na ngayon ang kausap ng Panginoon. Paano kung sabi ng Diyos Ama, yung mga taga JCCF, pagbaba ng Diyos Ama, sabi ng Diyos Ama sa kay Jesus Christ, itong mga taga JCCF, putulin na. Wala naman nagiging mga bunga. Ang sabi ni Jesus Christ, "Ups, one more chance." Paano kung ngayong taong ito, yung last chance natin, mga kapatid? Willing ba kayo mamunga? Willing ba kayo mag-reproduce? Yun mismo ang mensahe sa atin ng Panginoon. Amen? Sabi dito, the nation of Israel and the individuals. Tingnan nyo ang mga karakteristik nila. The one who rightly expect to see fruit on his tree. So yung owner, yung Diyos Ama, syempre siya yung may karapatan na mag-gain or kaya ma-enjoy yung bunga ng puno. Kaya sabi niya, wala siyang na-enjoy. Okay, sabi niya dito, who justly decide to destroy it when he finds none. So siya yung may karapatan sa bunga, siya rin yung may karapatan para putulin yung puno kasi siya yung may-ari. Pero anong nangyari sa Diyos? Na-disappoint siya. Ngayon, anong ginawa ni Jesus Christ? Si Jesus Christ yung atin mediator. Tandaan natin lagi may mediator. Which is si Jesus pa rin yung nandun sa langit na lagi nakikipag-communicate sa Diyos Ama kung may mga time na gusto niya tayong parusahan. Okay? Sabi dito si Jesus Christ who cares for the trees, watering and fertilizing them to bring them to their peak of fruitfulness. Si Jesus po yun. Who feed these people and give them living water. Si Jesus po yan. Ano si Jesus dyan? Si Jesus yung compassionate gardener. Yung Diyos Ama na disappoint siya, nabigo siya dahil walang bunga yung fig tree. Si Jesus Christ naman na although nabiguran siya, disappointed si Jesus Christ, pero sabi niya, teka, gawa pa tayo ng paraan. Nagkaroon pa siya ng habag para dun sa puno. Then lastly, sabi dito itong mga puno, ito yung mga fruitless. Yung puno na hindi namumunga, at ano yung kahulugan niyan? Unrepentant people. Mga tao hindi talaga nagsisi. Pastor, ano bang kahulugan ng pagsisisi? Pag sinabing nagsisi ang isang mananampalataya, totally tinatalikuran niya yung dati niyang pamumuhay. Mahirap. Kasi may kahinaan tayo. Amen po ba? Sino dito walang kahinaan? Lahat tayo mahihina. Pero sa tulong ng isa't isa, sa pamamagitan ng paalala, kaya natin mapagtagumpayan yung kahinaan na meron ka. Kaya ulitin ko lang, payagan nyo sa taong ito na lagi kayong kumustahin ng kapatid nyo. Minsan ang pangungumusta, mayroon niya minsan pagdududa. Pasensya na. Kaya kinukumusta kasi nagdududa ko, okay ka pa? Kinukumusta ka kasi bakit po mayroon sa iyo na di-discern? Ang simbahan, ang mga Kristiyano nakadi-discern ng masamang espiritu o masamang ginagawa ng kapatiran. Tama po ba? Wag lang mo yung talagang tamang hinala kasi hinala pa lang tama na. Babalikan natin magmamahalan tayo ngayong taon. Amen po ba? So ano ngayon ang lesson? So pupunta tayo doon sa talagang aral na sinasabi ng Biblia na to kasi bakit po gusto natin sa oras na ito masapul yung mensahe ng Panginoon. Okay, number 1 point. Ano ang ibig sabihin ng mensahe? Number 1, ito sure na mensahe. Number 1, God's patience has a limit. Huwag niyong sasapulin, huwag niyong sasagarin ng pasensya ng Diyos. Dahil ang Diyos may limitasyon ng pagkanyang pasensya. Amen po ba tayo dyan? Sa mundo, hindi pinaniniwalaan yung salitang absolute. Pag sinabing absolute, tiyak. Walang ganun sa mundo. Walang tiyak sa mundo. Pero pag ang pinag-usapan natin ay salita ng Diyos, absolute. Totoo po yan. Ibig sabihin, kung nagsabi ngayon ng Panginoon sa taong ito, nagsabi ngayon sa simbahan natin na ngayon taong ito, pagbibigyan ko kayo, ano ibig sabihin ng Panginoon sa susunod na taon? May parusa. Amen po ba? God's patience has a limit. Kapatid, sinabi ng Panginoon sa ating pinag-aaralang parable, sige, bibigyan pa kita ng isang chance. Okay? God's patience has a limit. Tingnan natin kung saan niya nakasulat. Luke chapter 6 verse 6 and 7. And he told this parable, a man had a fig tree planted in his vineyard, and he came seeking fruit on it and found none. And he said to the vine dresser, look,
For 3 years now I have come seeking fruit on this fig tree, and I find none. Cut it down. Why should it use up the ground? So yung una dito, nakita natin dito, na naubusan na ng pasensya, sino? Yung Diyos. Yung may-ari ng puno ng igos, naubusan na siya ng pasensya, sa loob ba naman ng 3 taon, walang nabago sa buhay. Pastor, bago-bago lang kaming Christian sa simbahan ng JCCF. Kung pagbabasihan natin yung 3 years dito, ito ho ang significance ng 3 years dito. Tandaan nyo, si Jesus Christ, 3 taon lang siya nangaral. At saka si John the Baptist. Ang pinapangaral ni John the Baptist at saka ni Jesus Christ, repent. Isa lang ang pinapangaral, repent. Humingi ka ng tawad, magsisi ka, tumalikod ka sa iyong kasalanan, at magbalik loob. Yun lang ho lagi ang pinapangaral ni Jesus Christ at saka ni John the Baptist. Kaya ho ang mensaheng ito ay para sa mga Israelita. Kasi ang mga Israelita at that time, napakatitigas ng ulo. Yung sinabi ni Jesus Christ dito, na teka lang ho, pagbigyan pa natin, kasi ang sinasabi ni Jesus Christ dito, mapapako na po ako sa krus, Ama. Baka ho, pag napako ako sa krus, kasi malapit na, may gap, ang gap na lang yan ho, ay mga weeks na lang, mapapako na si Jesus Christ. Kaya sabi niya sa Diyos, Ama, teka lang po, Ama, baka pag napako ako sa krus, makabalik na sa inyo yung mga Israelita. Pero alam niyo ang nangyari, hindi bumalik yung mga Israelita, pero bumalik ko kanino? Yung mga individuals. Alam niyo, mas madali pa naman nanampalataya sa kay Kristo ang mga unbeliever kaysa mga Hudyo. Tayo po yun. Praise the Lord. Sabi dito, for 3 years now I have come seeking fruit on this fig tree, and I find none. Cut it down. Talaga hong pikon na. Tingnan natin sa Tagalog. Maganda sa Tagalog basahin eh. Tingnan niyo pa ha. Sinabi pa sa kanila ni Jesus, ang kalinghagang ito, may isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan tiningnan niya kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang nakita. Dahil dito sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong nakita. Putulin mo na at nakakasikip na iyan. Pikon, galit, asar. Tama? Yun yung tono. Nagagalit pala ang Diyos? Nagagalit po ba ang Diyos? Nagagalit ang Diyos sa mga taong pinasensyahan niya, pero hindi marunong mag-appreciate dun sa pasensya niya. Alam niyo kung ang Diyos ay kagaya ng mga tao, marami na namatay. Dahil ang pasensya lang natin hanggang 3 lang. 1, 2, pagpangatlo ano na? Iba ho, ang Diyos napakahaba ng pasensya, pero ho, sad to say, mahabang pasensya ng Diyos, pero ho, may hangganan. May mga tao ho talaga na sobra ho magpasaway sa Diyos. Pag may sakit ang anak, pag mayroon ho, nandun sa ospital yung kanyang nanay, kanyang anak, grabe ang pray kay Lord. Lord, tulungan mo kami. Panginoon, tulungan mo kami. Talaga naman ang Panginoon, si Lord, talagang parang kung ikaw yung Diyos, appreciate mo naman kasi talaga ramdam mong kailangan si Lord. Pero alam niyo nung gumaling, may post na naman. Party na naman. Sabi nung asawa ko, pinagluloko nito si Lord. Sorry sa word. Pero maraming mga tao, pag si Lord ay kailangan, grabe ho, umiyak, manampalataya, pero pagkatapos ng prayer, tinugon yung panalangin, bastusan na naman. Mga kapatid, Diyos ang pinag-uusapan natin dito, hindi siya kagaya natin. Dapat pag ang kausap natin si Lord, Lord, pagalingin mo lang ako, ibibigay ko sa iyo yung buong buhay ko, then dapat todo. Diyos ang kausap mo, hindi tao. Amen po ba? So dito ho, nakikipag-deal dito ho, pag tinignan natin yung unang mensahe, ano sabi ng unang mensahe? Ang Diyos ay mayroong hangganan ang pasensya. Kapatid, hindi ko alam sa atin ngayon kung sino nandito ngayon, kung hanggang kailan na lang ang pasensya ng Diyos sa atin. Meron ba ditong pasaway? Wala magturo. Mahirap magturo, baka tayo yun. Amen o? Magkakaiba ho ang ating mga kahinaan, at pero dun sa kahinaan natin, may Diyos na nakatunghay at nagsasabi, malapit ka na sa akin. Yari, pag sinabing malapit ka na at lalo't Diyos ang nagsabi, abang-abang ka kasi ang kasunod no, disiplina galing sa Ama. Okay? So grabe ano, ang problema ho sa binabasa natin, hindi lang basta disiplina. Sabi ho, cut it down, putulin mo. It means napakatinding parusa nun. Okay? Hindi ho basta-basta putol yun literally. But ibig sabihin ho nun ay kaparusahan, katumbas ho yan ng kaparusahan sa impyerno. Hindi ho lang kamatayan eh. Ang kamatayan ho, mararanasan na yan ng lahat, pero hindi mararanasan ng lahat yung impyerno.
kung tayo ho ay marunong sumunod sa Diyos. Pangalawang points, tandaan nyo number 1 na points, the parable, the lesson from the parable of the barren fig tree, number 1 ho, ang pasensya ng Diyos ay may limitasyon. Ito ho ang pangalawa, God is the God of second chances. Ito pala yung verse. Dito sa verse ng Luke chapter 13, makikita natin na ang Diyos pala ay Diyos na nagbibigay ng panibagong pagkakataon. Siya pala yun. God is the God of second chances. Ang problema sa atin, pag binigyan tayo ng panibagong pagkakataon, abuso na naman. Pag binigyan tayo ng panibagong pagkakataon, balik na naman sa datingan. Hindi po ganun. Paano ho, pag natsyempohan tayo, yes, binigyan ka ng chance, pero hindi ka na nakabalik. Ang problema dun ho, wala na. Pero ho, sa oras na ito, napapakinggan natin, God is the God of second chances. Ayan, Luke chapter 8, verse 9a. And he answered him, Sir, let it alone this year also, until I dig around it and put on manure. Okay? Then if it should bear fruit next year, well and good. Sabi nung gardenero, Panginoon, bigyan mo pa ako ng 1 year, at ngayong taong ito ho yung ating pagtutulong-tulungan. Amen po? Ngayong taong ito, magtutulungan tayo. Kung tayo ho, nung nakaraang taon na hindi namunga, purihin ng Panginoon ngayong taon, sabay-sabay tayong mamumunga. Amen po ba? Ngayong taon, sabay-sabay tayong mamumunga. Alam nyo, ang isang tao ho na marunong bumalik sa Panginoon, hindi siya natatakot sa kahit anumang disiplina ang ibigay sa kanya ng Diyos. Naalala nyo yung alibugang anak? Yung alibugang anak, dahil desperado na siya, dahil sabi niya, wala na naman akong wala na akong mapapala dito sa mundo na to kasi mamamatay ako sa gutom. Samantalang naisip yung alibugang anak, teka, anak pala ako ng hari. Anak pala ako ng mayaman na pinakamayaman, pero bakit ako nagkakaganto? Amoy baboy. At ang pagkain ng baboy, hindi niya pwedeng makasalo yung baboy kasi yung baboy napakababoy. Ibig sabihin grabe kumain yung baboy. Hindi niya alam kung paano makipag-agawan sa baboy. Naisip nung alibugang anak, babalik ako sa aking ama. Pero ang thinking nung alibugang anak, hindi na para maging anak, kundi para maging alipin na lang. Alam niyo ba ang ganda nung senaryo sa Bible? Pagkakita nung ama, nakita niya na agad yung anak niya. Siyempre yung ama kasi excited lagi sa pagbabalik. Yung simbahan natin, yung pastor nyo excited lagi sa mga babalik. Kaya lang yung demonyo lagi nagsasabi doon sa mga babalik, huwag ka na bumalik doon, pinag-uusapan ka na ba ngayon? Pinag-uusapan talaga! Kasi pinag-pray. Tama po ba? Nag-pray ba kayo na hindi nag-uusap? Sabi ng demonyo, wag ka na bumalik doon, pinag-uusapan ka nila. Alam mo, yung mga gusto talagang bumalik, kahit may bulong ang kaaway, babalik yan. Kumpara talaga siya kay Lord. At para sa simbahan natin. Alam niyo, yung alibugang anak, pagbalik niya doon, nakita siya ng kanyang tatay, nakikita pa lang, teka, gula-gulanit yung damit, aura pa lang, mabaho na, pero yung tatay, totally inignore niya yun sa kaisipan niya, yung mabaho, inignore niya sa kaisipan niya yung madungis, wala yun. Kasi ito ang pinairal. Kaya sa taong ito, sabi ko sa inyo, ito ang pairalin natin. Pagmamahal. Pastor, paano to? May babalik sa atin na grabe ang ginawa sa atin. Pinag-usapan tayo sa labas, pero babalik ulit sa atin. Pagmamahal. Kalimutan mo na yun. Pastor, pinagchismisan tayo dyan dahil sa kanya, kalimutan mo na yun. Kung babalik talaga siya, tanggapin natin. Amen po ba? Katulad ng alibugang anak, sabi nung alibugang anak, Tatay, ang dami kong ginanon agad ng tatay, hindi nakapagsalita. Nabingo tatay yung bata. Alam nyo, basahin nyo sa Bible, hindi na nakapagsalita yung alibugang anak kasi nagsasalita yung alibugang anak, ginanon ng tatay. Tahimik na. Pasok! Damit ka ng pang-prinsipe. Ito yung singsing, ito yung balabal, ito yung sapatos. Anak kita. Walang nagawa yung alibugang anak. Pumunta sa kaharian, kaya lang galit na galit yung mga nandun sa church. Galit na galit yung mga nandun sa palasyo. Number 1, yung kuya niya. Sabi nung kuya niya, ito naman si tatay, kakaiba naman. Nilustay yung pera, binigay na yung mana, buhay ka pa, kinuha na ang mana. Napakaano mo naman tatay? Ang totoo, may galit talaga yung panganay sa kapatid. Kasi parang pakiramdam niya, paborito yung bunso. Ang totoo, sabi nung tatay, wala akong paborito sa inyo, pareho ko kayo mahal. Kaya lang ikaw, hindi mo ma-appreciate kasi gawa ka ng gawa at ngawa ka ng ngawa. Hindi na-enjoy ng panganay. Ba't tayo napunta doon? Kasi ngayong taong ito bibigyan tayo ng Diyos ng panibagong chance. Huwag mo na sayangin, pakiusap, kung ngayong taong ito ay ating chance
para magpalago at mamunga, praise the Lord. Gawin na ho natin. Okay? Pangatlo na ba? Hindi. Basahin natin sa Tagalog. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin ngayon. Huhukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba, baka sakaling mamunga na sa susunod na taon. Kaya ang Diyos ho may palugit, kaya ho ang Diyos ay Diyos ng second chances, kasi may Jesus Christ na lagi hong nakikipag-ugnayan, namamagitan si Jesus Christ. Alam niyo ho bang ang mundo ay anytime pwede nang gunawin ng Diyos? Sa Bible, ang paggunaw na gagawin ng Diyos ay hindi na sa baha, pero sa pamamagitan na ng apoy. Alam niyo, susunugin ng Diyos ang mundong ito. At kaya ng Diyos gawin yon kahit ngayon na. Pero bakit hindi nangyayari yon? Bakit hindi pa rin matuloy-tuloy yung paggunaw ng Diyos? Kasi nandun si Jesus Christ na mamagitan sa mga tao at nagsasabi, Ama, bigyan mo pa sila ng another chance. Kaya lang hanggang kailan tayo lagi yung makikipag-ugnayan sa Panginoon at sabihin lagi, Lord, pahingi pa ng second chance. Baka ito na yung huli. Individually, ang kausap ng Panginoon ngayong araw na to, individual. Amen po ba? Pastor, paano to, Pastor? Wala naman akong atraso kay Lord. Wala ba talaga? Yung hindi pa mumunga, atraso kay Lord yun. Tama? Yun ang dinidin natin ngayon. Yung hindi na mumunga, ang may atraso kay Lord. Okay? Baka sakaling mamunga na sa susunod na taon. Then finally, eto ho, dito tayo magtatapos. Pangatlong puntos, una nating puntos ho, sa aral ho dito sa parable na to, una, ang Diyos ay mayroong limitasyon. May hangganan ng kanyang pasensya. Pangalawa, ano sabi doon? Ang Diyos ay Diyos ng panibagong pagkakataon. Then ito ho pangatlo, God will cut down the fruitless and repentant individual. Dito ho sa last, ito ang pinakamatindi ho, ang Diyos ay hukom. Kanina, doon sa number 1, pinaramdam pa ng Panginoon yung pagmamahal. Pangalawa, pinaramdam pa rin niya yung pagmamahal. Pero sa dulo, ito yung di matanggap ng sanlibutan. Sa dulo, ang Panginoon Diyos ay magiging malupit na hukom. Magiging malupit siya ho, at siya ho ang huhukom doon sa mga tao ho, binigyan niya na ng pagkakataon, pero hindi pa rin ho tumupad. God will cut down the fruitless and repentant individual, and ito ho ang sinabi dyan, but if not, you can cut it down. At talagang may tono at ang konti Pwede na hong putulin. Pwede na hong putulin. Amen? Si Jesus Christ na sabi, yung Diyos Ama sabi, putulin na yan. Sabi ni Jesus Christ, wag! Pakiusap, Ama, bigyan mo pa ng 1 taon. Pero pag hindi na bunga ngayong taon, putulin na natin. Yari. Magtutulungan na yung Diyos Ama at Diyos Anak para huputulin yung isang puno na hindi namumunga. Ano ho ang pinakaaral nito sa atin? Mga kapatid, ngayong taon nag-expect ang Diyos na mag-duplicate ka. Pero hindi pwede mag-duplicate ang isang tao na namumuhay sa kasalanan. At mag-duplicate ka tapos namumuhay ka sa kasalanan, ano mag-duplicate mo? Pareho mo. Ano ho ba ang gusto natin ma-duplicate sa atin? Pastor, ngayong taong ito gusto ko ma-duplicate sa akin, sa mga anak ko. Gusto ko ma-duplicate sa akin yung palabasan ng Bible. Ang ganda nun. Ano, pala-pray. Maganda rin yun. Balik tayo dito. But if not, you can cut it down. Mga kapatid, sa taong ito, hindi ko alam kung ano yung sinasabi ng Panginoon specifically doon sa cut it down. Ang isang malalaho na terminology ng cut it down, ibig sabihin niya, no, patayin. Diba? Sama sa pakinggan ngayong taong ito, pag hindi ka namunga, mamamatay ka na. Diba? Ang hirap. Ang hirap tanggapin, pero gano'n na gano'n ang ibig sabihin niyan. Kung ngayon taong ito hindi ka mamumunga, yun lang ho ang pinakaalam kong tamang interpretation. Papatayin or tatanggalin. Pastor, bakit kaya hindi ako namumunga sa school? Bakit kaya hindi ako namumunga sa trabaho? Kapatid, hindi ko alam. Kasi ikaw lang din ang dahilan kung paano mo maaakay ang katrabaho mo, kaklase mo papunta kay Lord, depende sa ilaw na pinapakita mo. Ang sabi ng Panginoon, maging ilaw at asin, dalawa lang yun, wala nang iba. Pag sinabing ilaw, kailangan makita yung larawan, modelo ni Jesus Christ. Ano yung asin? Yun yung sangkap. Paano ba dapat magsalita ang isang Kristiyano? Sa totoo lang ho, masarap mag-usap ng kalokohan. Napakasarap pag-usapan yung kalokohan. Pwede tayo umabot yan ng mga siyam-siyam na oras. Pero nag-uusap pa ba tayo ng kabanalan? Nag-uusap pa ba tayo ng patungkol kay Jesus Christ? Dahil kung hindi na, baka hindi tayo matulungan yan lumago. Tama?
Okay, sabi ng Panginoon, okay, pag hindi namunga, sabi ni Jesus Christ, sige Ama, pag hindi talaga namunga, putulin na natin. O putulin mo na, kasi ikaw naman na may karapatan. Okay? Then sabi dito, babala, malapit na ang paghuhukom. Sa sobrang lapit na ng paghuhukom, walang nakakaalam kung ngayong araw, susunod na araw, ang problema sa mundo, ganito. May mga prediction sila, 55 years from now, may mga ganun pa sila prediction. Sa Bible, kada araw ay huling araw. Take note, sa Bible, pagising mo sa umaga, last day mo na. Kasi bakit po, hindi mo alam kung yung araw na yon, pagising mo sa umaga, sa sapit ng gabi, matutulog ka at panibagong umaga magigising ka pa. Kaya ang bawat araw, last day. Amen po ba? May kilala tayong tao noong 2024, malakas, pero nung pagsapit ng gabi, patay na, kinaumagahan. Kasi ang buhay, napakaiksi lang yan. Amen po? Kaya nga sabi ko sa inyo, mahalin na natin yan, mga may buhay. Ngayong taong ito, payagan nyo kami, payagan nyo ang bawat isa, express natin yung pagmamahal natin sa isa't isa, hindi lang pagpasko ang pagmamahalan. Araw-araw. Tama po ba? Alam nyo, sa simbahan natin, kung may bagay lang na kailangan natin i-express dito ho, yung pagtutulungan sa maliliit o malalaking mga bagay. Malapit na ang paghuhukom, baka ito na ang huling taon ng palugit sa atin ng Diyos, sa ating hiram na buhay. Tandaan nyo, ang buhay ay hiram lang, hindi sa'yo yan. Hiram na buhay, hiram na oras, hiram na lakas, kaya dapat na tayong maging seryoso sa mga bagay patungkol sa Kanya. Ngayon taong ito, kapatid, magseryoso ka na sa Diyos. Ang iba kasi, saka na ako magsiseryoso. Kailan pa ho, pag mahina na? Okay, tandaan. Lahat tayo ay nabubuhay sa pinahiram ng Diyos na buhay, lakas at oras. Wala dito hindi nabubuhay doon sa pinahiram. Ngayon, kung mayroong nagpahiram sa'yo, ang ini-expect ng nagpahiram sa'yo, palalaguin mo. Tama po ba? Pinalalago po ba natin? Yung oras ba natin, kinukonsume natin siya ng tama? Dahil sa kanyang awa, binibigyan niya tayo ng isa pang araw, buhay at lakas, oras at panibagong pagkakataon para makapamuhay ng tama at makapamunga ngayong taong ito. Then ang hamon sa atin ho. Yung hamon sa atin ngayong taon na ito ho, mamunga po tayo ngayong taon na ito, mamunga tayo ho spiritually. Mamunga tayo ho spiritual. So ngayon ho, ang mga leader, ini-encourage ko ho, mag-duplicate kayo ngayong taong ito. Huwag kayong papayag na sa susunod na taon, wala ho man lang naging kamukha ninyo. Pag sinabing kamukha, number one, may puso. Paano ka ba mag-lead? Kung nag-lead ka at talagang totally binibigay mo yung oras, panahon mo sa kanila, then dapat sa susunod na taon, may kapareho mo na. Gusto mo ba ngayong taong ito mamunga? Magpagamit ka na kay Lord. Last na lang, ngayong taong ito dapat makita sa atin ang bunga na hinahanap ng Diyos sa atin. May hahanapin ng Diyos ngayong taong ito na bunga. At yung bunga na yon, kapatid, hindi ka hahanapan ng Panginoon ng isang bunga na hindi niya binigay sa iyo. Ang hahanapin ng Panginoon na bunga ay yung bunga na ibinigay niya sa iyo. Ano ba ang bunga na hinahanap ng Panginoon sa isang musician? Pag binigyan ka ng Panginoon ng talento sa pag-awit, hinahanap ng Diyos kailan mo siya aawitan. Alam nyo, huwag niyong pairalin yung salitang hindi ko kaya, hindi ko alam. Pag yan lagi ang pinairal mo, maganda sa'yo putulin na. Ngayong taong ito, express mo na yung bagay na binigay sa'yo ng Diyos. Hindi ka hahanapan ng Diyos na isang bagay na hindi niya binigay sa'yo. Amen po? Yan ang mensahe ng Panginoon ngayong araw na to. Palapakan po natin ang Panginoon. The lesson from the parable of the barren fig tree. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri.